Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Tawagin niyo po ako sa tunay kong pangalan na Rafael ng Tiaong, Quezon. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig, Papa Dudut. Lalo na sa tuwing nasa trabaho ako bilang cellphone technician. Nalilibang ako sa mga pinakikinggan ko sa inyo habang nagkakalikot ako ng mga cellphones na kailangan kong paganahin. Maraming kwento, Papa Dudut, sa likod ng mga cellphones na naayos ko na. Yung iba, aksidenteng nabagsak o nalublob sa tubig. Yung iba naman ay sadyang binato ng may-ari sa sobrang inis daw nila sa mga asawa nila na nahuli nila sa aktong may kasamang iba. Ang sakit naman nun, Papa Dudut. Kung may buhay lang yung cellphone na ginagawa ko, baka sigawan na silang lahat na bakit nyo sa akin binubuntong ang mga galit nyo. Ako naman ay tahimik lang ako, Papa Dudut, kapag nagkikwento na sila sa masaklap na sinapit ng kanilang cellphones. Anyway, iniisip ko naman, Papa Dudut, na hindi pa darating sa akin yung ganong pagkakataon na kailangan kong ibuntong ang galit ko sa sarili kong cellphone. Ano ko? Nahihibang? Anyway, sa tuwing nakikinig po ako sa inyo, Papa Dudut, ay masasabi ko na nakakatulong sa akin yon dahil marami akong natututunan. Pero iba pa rin pala kapag ikaw mismo na ang nakaranas. Nagsimula po ang aking love stories nang makilala ko sa Facebook si Lenny. Meron po kaming common friend na dalawa. Barkada ko na naging katrabaho niya dati sa tindahan ng burger. Ito po yung mga tindahan na may buy one take one na burger. Nagtrabaho doon si Lenny ng ilang buwan pero nag-resign din siya dahil sa boring daw ang naging buhay niya doon. Maghapon magdamag lang daw siyang nagluluto ng burger patty at lumalanghap ng usok kaya hindi daw niya ito natagalan. Isa pang dahilan ay nawalan daw siya ng ganang kumain ng burger. Natatawa na lang ako habang kinukwento niya sa akin ang detalye ng dahilan kung bakit siya agad umalis doon. Unang kita ko pa lang sa kanya sa Facebook ay masasabi ko na love at first sight ako sa kanya, Papa Dudut. Pero yun nga, dahil maganda siya at mukha siyang artistahin, parang kamukhain niya si Sheena Halili, yung itsura niya ay mukha din siyang mahirap ligawan. Lalo na sa isang katulad ko na isang hamak na cellphone technician. Parang mataas kasi ang standard niya sa mga lalaki. Inestok ko na rin siya syempre at ang mga itsura ng naging ex niya. May mga hindi nga naman kagwapuhan pero maganda naman ang trabaho. May manager ng tindahan, may ahente, at meron ding teacher. Bukod sa mga kalidad na ex ay may isa pa akong napuna kay Lenny, Papa Dudut. Mukha po siyang maselan at high maintenance na babae. Nakikita ko kasi sa mga pinopost niya yung mga bagay na hilig niya. Halimbawa, mga bagong damit, bag at sapatos na bigay daw sa kanya ng mga manliligaw niya. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa kay Lenny. Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay tinawagan ko yung common friend namin sa Facebook para personal na tanungin kung kumusta nga ba si Lenny sa totoong buhay. Ayon kay Dina na common friend namin na mabait daw si Lenny. Sadya lang daw na marami ang nagkakagusto dito kaya marami ang nagbibigay at nagpapadala ng mga regalo. Hindi mo naman siya masisisi kung marami ang mga pahabs. Kahit siguro ako yung nasa kalagayan niya at may magregalo sa akin. Magpapasalamat na lang ako sa Facebook dahil naalala nila akong regaluhan kahit na hindi ko naman birthday. Bigla ay napaisip ako, Papa Dudut. Ganun ba? Mukha palang mahihirapan akong ligawan siya. Seryosong sabi ko kay Dina. Sabi ko na nga ba, may gusto ka kay Lenny. Kaya pala tanong ka ng tanong sa akin sa chat pa lang ng mga info tungkol sa kanya. Well,
in general, mabait naman talaga yun eh. Medyo maiksi lang yung pasensya. Lalo na kapag boring ka o yung ipapagawa mo sa kanya. Hayaan mo tol, ako mismo ang gagawa ng paraan para magkita kayo ng personal. Masiglang sabi naman ni Dina. Hindi nga nagtagal Papa Dudut ay nagawa ni Dina na maipakilala sa akin si Lenny. Nagkataon kasing bigla na lang ayaw mag-open ng cellphone niya. Shoot! Pagkakataon ko na ito para magpakitang gilas sa kanya. Sana lang talaga ay hindi mahirap gawin yung trouble ng sipi niya. Unang impression ko kay Lenny nang nakita ko siya ng personal ay talagang maganda siya. At higit sa lahat ay mabait din. Nalaman ko din na isang sakay lang pala ang layo ng bahay nila sa amin. Kaya mabilis ko siyang mapupuntahan para ligawan. Pero kailangan ko munang unahing ayusin itong cellphone niya. Nakiusap din si Lenny na kung pwede sanang ma-retrieve muna ang lahat ng mga pictures niya sa phone niya kung sakaling kailangan ko itong i-reset. Oo naman, akong bahala. Hindi ko kakalimutan yung bilin mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ako naman ay naisip ko na pagkakataon ko na yon Papa Dudut para makilala ko pa siya ng lubusan tulad ng ano ang hilig niya, saan niya gustong mamasyal, anong paborito niyang pagkain at kung ano-ano pang mga detalye na makukuha ko mula sa cellphone niya. Kailangan ko na siyang maligawan. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Matapos kong maayos ang sipi na iniwan niya sa akin. Ako pa mismo ang naghatid sa kanya gamit ang motorsiklo ko. Dahil nga sa napagana ko ang sipi ni Lenny nang walang kahit na anong nabura ay labis-labis ang pasalamat nito sa akin. Lalo na nung hindi ko na sa kanya pinabayaran pa. Nilibre na lang niya ako ng dinner malapit sa plaza. At aaminin ko sa inyo Papa Dudut na sobrang saya ko nung pumayag din siyang maibackride ko siya sa motorsiklo ko. Kaya parang magka-date na kaming dalawa. Nakakatuwa na naging swabe ang lakad na yon. Parang totoong date na nga yun Papa Dudut. Kasi kaming dalawa lang at nagkapalagayan pa kami ng loob. Isa pa ay proud din akong isama si Lenny sa galaan dahil talagang maganda siya Papa Dudut. Pang display kumbaga. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nga madaming lalaki ang nagreregalo at nanliligaw sa kanya. Hindi naging lihim sa ibang mga kaibigan ko ang ginawa kong paglabas kasama si Lenny. Ang iba ay natuwa pero meron ding nagalit. Naging open ang iba sa akin sa pagsasabi na iba na lang daw ang ligawan ko. Kumalat na kasi ang chismis na playgirl daw si Lenny. At kung sino raw yung galante sa mga manliligaw nito ay doon daw ito sumasama. Hindi ko na lang pinansin yon kasi alam ko naman ang totoo tungkol sa totoong katauhan ni Lenny. Mabait siya at higit sa lahat ay madaling pakisamahan. Ang ginawa ko na lang Papa Dudut kesa maniwala at makinig sa mga sinasabi nila ay mas dumalas na lang ang pagsama ko kay Lenny para mabakuran ko na siya. Isang gabi ay bigla na lang akong tinext ni Lenny na kung pwede raw ba kaming lumabas ng dalawa at nalulungkot daw siya at gusto niyang may makausap sa tahimik na lugar. At ayun na nga Papa Dudut. Saan pa nga ba yung tahimik na lugar na yon? Siyempre bukod sa sementeryo ay sa motel yon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ako naghubad sa harap niya at siyempre ganun din siya. Halos mamilog ang mga eyeballs ko dahil sa mga nasaksihan ko. Makinis at maputi si Lenny. Maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Aaminin ko na first ko na may babaeng naisama sa isang motel. Sa umpisa ay kinakabahan ako. Pero habang hinahalikan ako ni Lenny sa leeg ko ay nawala na rin ang kaba ko. Yun nga lang ay para akong naistatwa sa sobrang panggigigil na mahawakan ko na ang walang saplot na si Lenny. Hanggang sa maisakatuparan ko na nga ang misyon ko ng gabing yon. Ang sakupin ko
ang planeta niya. Nalaman ko na hindi pala akong nakauna kay Lenny, Papa Dudut. Pero hindi naman yun naging dahilan para mabawasan ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Yun nga lang, akala ko matapos ng gabing yon na may mangyari sa amin ay mas magiging malapit siya sa akin, pero nagkamali ako. Naramdaman ko na lamang na unti-unti siyang umiiwas, Papa Dudut. Para bang nailang na siya sa akin after that. Hanggang sa hindi na lang niya ako nire-replyan sa mga PM at text ko sa kanya. Inaamin ko na feeling ko ay na heartbroken ako. Nag-alala din ako na baka iniisip niya na mapagsamantala ako. Well, medyo nag-take advantage naman talaga ako sa kanya ng gabing yon. Pero ramdam ko naman na pareho namin gusto yung mga nangyari sa amin. Mula nga noon ay wala nang naging pansinan sa aming dalawa. At kailangan ko ng tulungan ng sarili ko na makapag-move on, kundi ako din ang magiging kawawa sa kantsaw ng mga kaibigan kong pinagbantaan ako noon na hanggat maaari ay layuan ko si Lenny dahil playgirl siya. Mukhang panalo nga sila, pero kung sasabihin ko yun sa kanila. Kaya kailangan ko lang ipagpatuloy ang buhay ko na kunwari ay walang namagitan sa aming dalawa. Laking gulat ko na lamang, Papa Dudut, na makalipas ang 1 buwan ay dinalaw ako ni Lenny sa bahay ko mismo. Seryoso ang mukha ni Lenny. Bumulong lang siya sa akin na kailangan daw naming mag-usap sa labas. Importante raw ang sasabihin niya. Nakakagulat naman yung after 1 month ay saka lang siya nakaalalang makipagkita sa akin. At siya mismo ang dumalaw sa bahay namin. Rafael, paandarin mo yung motorsiklo mo. Dalhin mo ko sa may parke, malapit sa simbahan. Seryosong sabi ni Lenny, bagay na sinunod ko naman. Nagtataka lang ako kung bakit parang walang kaimik-imik si Lenny. Kahit pa noong nakaangkas na siya sa akin. Dati-rati naman ay may pasigaw-sigaw pa ito sa tuwing sumasakay ng motorsiklo ko. Bandang 5:30 na ng hapon nang makarating kami sa may parke sa labas ng simbahan. Pagparada ko ng motorsiklo ay bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Itinaas din niya ang kanyang mga palad para takpan ang kanyang mukha, saka ito sunod na umiyak. May problema ba tayo, Lenny? Bakit ka umiiyak? Sinong may atraso sa'yo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ikaw? Ikaw, Rafael? Ikaw ang problema? Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Halos 1 buwan na nga tayong hindi nagkikita kasi hindi mo naman ako nire-replyan sa mga messages ko. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Nang biglang, Rafael, buntis ako at ikaw ang ama? Bigla akong natahimik sa mga narinig kong yon, Papa Dudut. May halong kaba, takot, pero nang ibabaw ang saya sa dibdib ko nang narinig ko mula sa kanya na buntis siya at ako ang ama. Sa isang igla, Papa Dudut, ay nagpakatatay ako. Kailangan ko siyang suportahan, si Lenny, sa lahat ng mga gastos mula sa kanyang pagbubuntis hanggang sa kanyang panganganak. Pilit kong ibinigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya mula sa gatas niya habang nagbubuntis hanggang sa mga gastusin niya sa ospital hanggang sa manganak na siya. Sa ngayon ay hindi ako makapaniwala na tatay na ako. Sa umpisa ay halos saksakin ako ng tatay ni Lenny, pero sa pagtagal ay natutunan na rin nila akong tanggapin at hindi rin naman kasi ako nagkulang sa pag-alalay sa anak nila habang nagbubuntis si Lenny. Marami sa mga kamag-anak ko at mga kaibigan namin naman ni Lenny ang nagulat sa bigla naming pagsasama sa iisang bubong at pagkakaroon ng anak, at isa na nga dito si Dina.
Hindi ko naman nakalain na mabilis ka pala sa alas 4 sa ginawa mong pag-i-score kay Lenny. Pero sigurado ka ba na sa'yo yung bata? Seryosong tanong sa akin ni Dina. Oo naman, pero bakit mo naman biglang naisip na itanong yan? Wala lang, maikling sagot niya. Dahil ba sa usap-usapan ng ibang mga tropa ni Lenny na si Joel daw ang ama ng bata? Sunod na tanong ko kay Dina. Dahil dito ay natigilan na lamang siya. O ano, hindi ka na makapagsalita dyan? Pahabol na tanong ko pa kay Dina. Nginitian lang niya ako papadudot bilang tugon. Hindi lihim sa kaalaman ko papadudot ang naging usap-usapan na ang totoong boyfriend ni Lenny noong mga panahong nililigawan ko pa siya ay si Joel. Medyo late na nang nalaman ko na sumasama siya sa akin kahit na may boyfriend din siya. Pinakibit-balikat ko na lamang yon kasi mas masaya ako sa tuwing magkasama kami. Pero yun nga, si Joel din pala ang dahilan kung bakit bigla na lang lumayo sa akin si Lenny noon matapos na may mangyari sa amin. Nabalitaan ko na lang na pinagsilosan daw ako ng Joel na yon. Kaya nga laking gulat ko nang biglang pinuntahan ako ni Lenny para sabihing nabuntis niya ako. Inisip ko na lang na marahil ay yun din ang dahilan kung bakit bigla na lang silang nagkahiwalay ng ex niya dahil nga sa nabuntis ko na si Lenny. Sa mismong araw ng binyag ng baby ko ay laking gulat ko nang nakita ko sa loob ng simbahan si Joel. Tinanong ko si Lenny ng pabulong tungkol sa presensya ni Joel pero wala naman siyang ibang naisagot kundi ang umismid lang. Alam kong hindi siya komportable sa ginawang pag-attend ng ex niya. Nakipicture pa si Joel at karga ng bata. Dahil dito ay sangkaterbang kantsawang narinig ko sa mga close friends ko. Pinag-uusapan daw ng ibang bisita na si Joel daw ang totoong ama ng bata kaya ito nagpakita sa mismong binyagan. Kinagabihan ay tahimik lang ako habang nasa kwarto namin ni Lenny. Tahimik din siya. Ilang sandali lang nang seryoso kong tinanong sa kanya kung sino ba talaga ang ama ng bata. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Lenny. Gusto ko ng diretsahang sagot sa akin. Napabuntong hininga muna si Lenny bago nagsalita. Oo, Rafael. Tama sila. Hindi ikaw ang ama ng baby ko. Walang yaka, Lenny. Bakit hinintay mo pang makapirma na ako sa birth certificate at baptismal certificate ng bata kung si Joel pala ang totoong ama? Pasigaw na sabi ko kay Lenny. Wala akong choice, Rafael. Nung umpisa kasi ayaw niyang akuin ng responsibilidad kaya gumawa ako ng paraan para magmukhang ikaw ang ama ng anak ko. Mahal mo naman ako, hindi ba? Hindi mo ba kami kayang tanggapin na lang, Rafael? Total ikaw naman ang nakapirma sa mga dokumento ni baby. Walang hinto sa pag-iyak si Lenny ng mga oras na yon. Basta ang ginawa ko ay sumakay na lamang ako ng motorsiklo at dumiretso sa bahay ng barkada ko para makipag-inuman. Nagsimula na ring maging malamig ang pakikitungo ko kay Lenny mula ng araw na yon. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko papadudot hanggang sa may makapagsabi nga sa akin na pwede ko daw ipa-diffuse sa korte ang pag-ako ko sa pagiging ama ng anak ni Lenny. Kailangan ko lang ng sapat na ebidensya na magsasabing hindi ako ang totoong ama. Lumipas din ang mga araw na nakikita ko naman ang labis na pagsisisi ni Lenny dahil mas naging maasikaso siya sa akin. May nakapagbulong din sa akin na pinilit daw makipagbalikan ni Joel kay Lenny pero hindi naman si Lenny pumayag. Dahil dito, papadudot, ay pinilit kong tanggaping muli si Lenny sa buhay ko kasama ng baby niya. Total ay ako naman ang ama ni baby sa mata ng batas.
Mabilis na lumipas sa mga araw, Papa Dudut, at unti-unting bumalik sa normal ang naging pagsasama naming dalawa ni Lenny. Ako ang tatay at siya ang nanay. Pinili din naming ilihim ang lahat ng katotohanan na hindi ako ang totoong ama ng baby niya para iwas na rin sa chismis ng mga kapitbahay at ng sarili kong pamilya. Nagsimula na kaming muling magsiping ni Lenny at pinaparamdam naman niya sa akin na akin lang siya. Dahil dito ay hindi ko na muli pang inungkat ang nakaraan. At mas pinili ko na lang, Papa Dudut, na ibalik ang lahat sa dati. Dahil dito ay naging masaya kaming dalawa. Hanggang nitong nakaraang taon, Papa Dudut, bago magpasko ay umuwi ako ng bahay nang wala si Lenny at ang baby namin. Noong umpisa ay kinabahan ako at iniisip ko na baka may masamang nangyari sa kanila. Pero habang naghahalongkat ako ng mga gamit ay napansin ko na kasama din niyang nawala ang dapat sana ay savings namin na 15,000 pesos. Para akong pinagtakluban ng langit at lupa, Papa Dudut, dahil isang text lang ang sinagot sa akin ni Lenny noong hinanap ko silang mag-ina. Sinubukan kitang mahalin, pero mas mahal ko pa rin siya. Sorry, Rafael. Ibabalik ko ang pera mo kapag nakapagtrabaho na ako. Kailangan lang namin ang panimula ni Joel. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay naiiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko lahat ng sakripisyo at paghihirap na inalay ko para lamang sa kanya at sa anak niya. Sa sobrang sama ng loob ko ay binato ko ang cellphone ko matapos kong mabasa ang text message niya na hindi ko na nagawang mag-reply pa. Sa kasalukuyang panahon, habang sinusulat ko po ang liham ko, ay masasabi kong hindi pa rin ako tuluyang nakakapag-move on. Sa katunayan, ni hindi ko magawang ayusin ang sarili kong cellphone na binasag ko sa sobrang galit ko sa mga ginawa sa aking panloloko ni Lenny. Papa Dudut at mga kaibigan, ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang hanapin at ipaglaban ko ang karapatan ko kay baby dahil ako naman po ang nakapirma bilang ama? Baka sa gagawin kong yon ay mapilit ko pa si Lenny na makipagbalikan sa akin at subukan muli naming magsama. Dahil aaminin ko po sa inyong lahat, nasanay na ako na kasama ko si Lenny sa pang-araw-araw at mahal na mahal ko siya. Sa sobrang mahal ko siya ay handa akong patawarin siya. Sobra po akong nasaktan at hanggang sa ngayon, Papa Dudut, December pa ito nangyari pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin ako sa matinong pag-iisip. Lagi akong tulala sa trabaho ko. Sana po ay mapayuhan ninyo ako sa aking problema. Lihim ko pong babasahin ang mga ipopost ninyong mga comments sa comment box ng YouTube ni Papa Dudut. Ang inyo pong kastorya, Rafael ng Chaong, Quezon. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Christina. Ako po ay 22 years old at tubong Davao. Na ngayon po ay nakatira dito sa Limay, Bataan. Gusto ko pong i-share sa inyo ang kwento ng buhay ko para na rin makahingi ng payo sa mga taga-pakinig ninyo. Listener po ninyo ako simula noong 18 years old pa lamang po ako. Sana po ay may chance na ma-ere po ang aking kwento. Nang sa ganoon ay mapulutan din ang aral sa mga kabataan ngayon na gaya ko. Isa po akong single mommy na may isang anak. Nais ko pong simulan ang aking kwento simula nang nakilala ko ang unang boyfriend ko na sa ngayon ay hiwalay na kami. Oo, Papa Dudut, wala na po kami. Nagkakilala po kami dahil sa kapatid niya na tropa ko. Bakit po kaya na may mga babaeng mahihina ang loob at isa na po ako doon. Unang kilala ko pa lang sa kanya, Papa Dudut, sobrang bait niya. Lagi niya akong dinadalhan ng pagkain kapag umuuwi siya. May mga araw pa nga na kapag umuuwi siya ay sinosurpresa niya ako.
Nagugulat na lamang po ako at pinapatawag na ako ng kapatid niya. Hindi po siya nagsasabi sa akin dahil gusto niya akong isurpresa. Halos nasa kanya na ang lahat ng katangian na gugustuhin mo sa isang lalaki, Papa Dudut. Yung ba effort, mapagmahal, mahilig sa surprise hanggang sa umabot po kami ng 2 years sa aming relasyon. Kaya nag-decide na po kami na magsama. Unang pagsasama namin, Papa Dudut, halos masasabi ko na sobrang swerte ko dahil nakatagpo ako ng lalaking kaya akong alagaan at protektahan. Sa loob po ng 2 years na yon, Papa Dudut, na akala ko ay sobrang swerte ko. Hindi pala. Dumating sa point na nawala na siya ng trabaho. Lagi nang mainit ang ulo niya. Lagi na siyang galit sa akin na para bang kasalanan ko kung bakit nawalan siya ng hanap buhay. Hanggang sa napabarkada siya, Papa Dudut. Nagiinom araw-araw, inom ng gabi, inom ng umaga. Uuwi na magpapahanda ng pagkain tapos ay magagalit pa. Araw-araw po yun, Papa Dudut, kapag pinagsasabihan ko siya ay nagagalit siya. Sinisigawan niya ako. Tinis ko po ang lahat ng yon, Papa Dudut, dahil sobrang mahal ko siya. Naisip ko na baka sakaling bumalik pa kami sa dati. Dati na kung ano ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Mas lalo po siyang lumala sa sobrang pagbabarkada niya. Wala nang araw na hindi siya dumarating ng lasing. Minsan na ngang nakakatulog na lang ako o kakaantay sa kanya. Hinihiling ko na sana ay dumating ang araw na bumalik siya sa dati. Pero kahit na anong hiling ko, wala pong nangyayaring himala. Dumating na po sa point na isang araw umuwi siya. Na hindi ko alam, Papa Dudut, at hindi ko ini-expect na gagawin niya sa akin yon. Nagtanong po siya sa akin kung anong pagkain. Syempre wala po akong mahahain dahil nga sa wala kaming pera. Wala kaming makain. Nagulat na lamang po ako nang bigla niyang hinatak ang buhok ko papunta sa kwarto. Sinampal niya ako, Papa Dudut, at inuntog pa ang ulo ko sa pader. Sobrang sakit, Papa Dudut, kasi wala po ako mapagsabihan ng mga problemang pinagdaraanan ko. Maging sa mga magulang ko ay hindi po ako nagsasabi dahil po mas iniisip ko siya. Dahil po sa sobrang mahal ko siya kaya pinapalampas ko na lamang po ang lahat ng mga kalabisan na ginagawa niya. Ang akala ko po noong una ay huling pananakit na siya sa akin yon, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Kinagabihan po ay inaya siya ng mga tropa niya na mag-inom. Sinabihan ko po na kung mag-iinom ay wag dito sa bahay. Pero nagalit siya, Papa Dudut. Kaya naman sinaktan pong muli niya ako. At ang sabi niya, bakit daw ako nakikialam? Kaya hinayaan ko na lamang. Dinaan ko na lamang po sa pag-iyak, Papa Dudut. Naisip ko na sana kung nakinig lamang ako sa mama ko, sana ay hindi ito nangyari. Nagawa ko pong ipagpalit ang pamilya ko at anak ko dahil lamang sa kanya. Nagawa kong kalimutan lahat ng dahil sa kanya. Na mas pinili ko siya kesa sa mga magulang ko at anak ko. Lumipas po ang ilang araw at buwan. Sa loob ng 2 years namin, napagod na po ako, Papa Dudut, sa kakaintindi. Nakabalik po siya sa trabaho, Papa Dudut, at lumuwas na po siya pamunta sa trabaho niya. Hinayaan ko po siya kasi naisip ko na kapag nakalis na siya ay magagawa ko na ang gusto ko. Sa pag-alis niya ay naghanap po ako ng trabaho. Pinapasok po ako ng kapitbahay ko na itago na lang po natin sa pangalang Karen. Pinasok niya ako sa work na isang cashier sa isang restaurant. Sa loob po ng ilang buwan na pagtatrabaho ko ay lahat po ng mga texts and calls ng ex ko ay hindi ko po sinagot. Dahil nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Kumbaga ay napagod na ako. Para sa kanya po, Papa Dudut, kami pa, pero para sa akin ay wala nang kami. Sa pagtatrabaho ko bilang isang cashier ay may nakilala po ako, Papa Dudut, na ngayon ay boyfriend ko na. Magdadalawang taon na rin po kami na itago na lang po natin sa pangalang Joshua. Isa po siyang security guard, Papa Dudut, dito lang din po sa lugar namin. Si Joshua po ay sobrang layo sa ugali ng ex ko.
Masasabi ko na lamang sa sarili ko na thank you self kasi hinayaan mong may in love ka ulit. Si Joshua po papadudot ng ligaw sa akin ng isang buwan. Siyempre ayoko muna siyang sagutin dahil nga sa kakahiwalay ko pa lang sa ex-boyfriend ko. Kaya po nagtiyaga po siya na ihatid ako pa uwi at sunduin papasok ng trabaho. Laging kinukumusta sa text, laging tumatawag kaya kahit papaano ay nawala sa isip ko yung mga nangyari po sa akin. Hanggang sa paglipas po ng isang buwan ay sinagot ko po siya. Pinakilala niya po ako ng formal sa mga magulang niya at ganun din naman ako. Naging masaya po ang relationship namin papadudot hanggang sa noong pinakilala ko po siya sa mga magulang ko. Bigla pong dumating ang ex ko. Nagulat po ako kasi hindi ako nag-i-expect na darating siya that time. Halos kinabahan po ako noon kasi baka mamaya ay magpang-abot po sila. Kaya naman nag-decide po ako na mag-usap po muna kami. Noong nag-usap na kami, sabi niya po sa akin, bakit naman ganun mahal? Umalis ako para maibigay ko lahat ng gusto mo para bumalik tayo sa dati pero habang wala pala ako dito ay iba na ang inaasikaso mo. Nandito na ako, bumalik na ako. Pero sa pag-uwi ko, eto ang maaabutan ko. Ano, kayo na ba? Pinakilala mo na sa mga magulang mo? Mahal mo na ba? Sobrang dami niyang tinanong sa akin papadudot. Pero ang sagot ko sa kanya, Kevin, wala na tayo. Tinatapos ko na ang relationship natin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko na noon pa? Pagod na ako. Palayain mo na ako, sana maintindihan mo ko. Lahat naman ng tao napapagod din kaya umalis ka na. Sa huling pag-uusap po namin papadudot ay lumuhod po siya at umiyak sa harapan ko at ang sabi niya, patawarin mo na ako. Bumalik na tayo sa dati, uuwi na tayo sa bahay. Sobrang miss na kita. Pero yung panahon na yon papadudot ay hindi ko siya pinakinggan. Hinayaan ko siya at pinaalis ko na. Sabay alis kami ni Joshua. Lumipas po yung buwan papadudot na hindi ko siya kinokontakt. Biglang nagbago po yung ihip ng hangin. Hindi ko po alam kung bakit may nafe-feel ako sa sarili ko na hindi dapat. Dahil nga sa hiwalay na kami at may boyfriend na ako, dapat ay hindi ko na ginawa pa. Papadudot, kinonta ko po siya. Nakipagkita muli ako sa kanya na hindi po alam ng boyfriend ko. Bigla ko po siyang namiss at gusto kong makasama. Kinonta ko siya at nagkita kami. Hindi ko po alam papadudot kung bakit nasabik po ako sa kanya na parabang yung bago pa lang kaming magkakilala. Papadudot nakagawa po ako sa boyfriend ko ng kasalanan at hindi niya alam. Sa tuwing pumapasok siya sa trabaho ay hindi niya alam na kausap ko si Kevin. Sa tuwing pumapasok naman po ako sa work ay hindi po agad ako dumediretso doon. Oo papadudot, tuwing pumapasok po ako ng work, hindi po ako dumediretso doon dahil kay Kevin po ako nagpupunta. Hanggang sa may araw-araw na nagagawa kong lumuwas ng ilang beses para lamang makipagkita sa kanya na hindi alam ng boyfriend ko. Hindi ko po alam kung bakit ganito po ang nararamdaman ko. Sa loob po ng 7 months na ginawa namin ni Kevin yon ang palihim, ang akala ko po ay hindi malalaman ng boyfriend ko. One day po natutulog ako ay kinuha ng boyfriend ko ang cellphone ko. Nabasa po niya lahat ng contacts namin ni Kevin at lahat-lahat po papadudot mula sa pagluwas ko at sa pagkikita namin. Kinausap po ako ng boyfriend ko kung bakit ganito o bakit ganyan. Kung bakit iniiputan ko daw siya sa ulo. Hindi niya daw alam na habang pumapasok siya, katabi ko na sa higaan ng ex ko. Umiyak po ang boyfriend ko papadudot dahil sa mga nalaman niya pero pinalagpas niya po yon. Nagbati na po kami at nangako po ako na hindi na ako makikipagkita at hindi ko na ako kontakin. Pero hindi ko po mapigilan ang sarili ko at hindi po nabubuo ang araw ko kapag hindi ko po nakokontak si Kevin. March 17, 2021, birthday po ni Kevin at pumunta po ako sa kanila. Ang akala ko po ay magiging masaya yon pero hindi pala. Nahuli niya po ulit ako papadudot. Pagsalubong ko po sa kanya imbis na halik ay sampal sa muka ang sumalubong po sa akin. Yun po ang unang kamay na dumapo sa akin mula sa boyfriend ko. Siguro dahil sa galit niya sa akin,
dahil sa mga nakita niya. Siguro dahil nasaktan ko siya. Hindi ko po alam Papa Dudut kung ano naman ang ipapaliwanag ko sa kanya kung bakit magkasama na naman kami ni Kevin. Kahit pa nangako na ako na hindi ko na siya kukontakin pa. Pero sobrang bait po ng boyfriend ko Papa Dudut. Pinalampas po niya ulit yon at bumalik po kami sa dati na parang wala po akong nagawang mali sa kanya. One day Papa Dudut na realize ko na sa paulit-ulit kong ginagawa sa kanya is mapapagod din siya gaya ng nangyari sa akin noon. Naisip ko po Papa Dudut na sobrang mahal ako ng boyfriend ko dahil sa hindi niya pa rin ako iniiwan kahit na niloloko ko na siya. Naisip ko din na baka dumating yung point na mapagod siya at iwanan niya ako at kung kailan ko siya mahal na mahal ay doon niya ako bitawan. Wala na po siyang tiwala sa akin Papa Dudut dahil sa paulit-ulit ko na lang na ginagawa yon. Pero nangako po ako sa kanya na kahit kailan o kahit na anong oras, araw man ay hindi ko na kukontakin si Kevin. Na-realize ko Papa Dudut na sobrang swerte ko na sa kanya dahil sa pag-intindi niya. Pag-aalaga niya, pagmamahal niya na ibinibigay sa akin ay hindi niya pa rin nagawang pagbuhatan ako ng kamay. Papa Dudut, alam ko pong nasaktan ko siya ng paulit-ulit at niloko. Pero nangako po ako sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay hindi ko na kukontakin pa ang ex ko. Dito ko na po tinatapos ang maikling kwento ko ng buhay Papa Dudut at sana po sa mga kabataan dyan na nagmamahal. Pumili kayo ng lalaking kaya ko yung alagaan at hindi pagbubuhatan ng kamay. Huwag po sana kayong padalos-dalos sa nararamdaman ninyo at isipin niyo muna kung ano ang hahantungan ninyo kapag kasama ninyo na ang boyfriend niyo sa isang bahay. At kay habi ko, babe, alam ko na wala ka ng tiwala sa akin pero gagawin ko ang lahat para mabalik sa akin ng 100% ng tiwala mo. Simula nang nagkakilala tayo. Sorry kasi nagawa ko yon pero andyan ka pa rin lagi sa tabi ko at hindi mo ako pinababayaan. Lagi mo akong binubusog sa pagmamahal mo at pati na rin ang baby ko na tinuring mo na ring anak. Sobrang thank you kasi naging part ka ng buhay ko at kahit kailan ay hindi mo ako sinukuan. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento at sana po ay more stories pa po ang inyong maere. Sana rin po ay maere ang kwento ko and more power and keep safe sa inyong lahat. Nagmamahal, Christina.